tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking trahedya ang yumanig sa militar ng Estados Unidos matapos bumagsak ang isang B-52 bomber sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Kinumpirma ng mga opisyal na may 8 kataong sakay ng eroplano at sa kasamaang palad ay walang nakaligtas. Agad na nagliyab ang bomber pagkabagsak nito sa Mojave Desert na nag-iwan ng matinding pinsala at labis na kalungkutan sa buong bansa. Naganap ang kakilakilabot na insidente nitong Lunes ng umaga, bandang alas 11:30 ng tanghali, ilang sandali matapos itong lumipad para sa isang nakatakdang pagsasanay. Ayon sa mga ulat, ang eroplano ay mabilis na nawalan ng altitude at bumulusok pababa sa isang bahagi ng disyerto na malapit sa runway. Ang mabilis na pagkalat ng apoy ang naging dahilan kung bakit naging mahirap ang anumang pagsagip. Sa isang opisyal na pahayag ni Colonel James Hayes, ang Deputy Commander ng 412 Test Wing sa Edwards, formal niyang inanunsyo na walang nakaligtas sa aksidente. Kabilang sa 8 nasawi ang mga government contractor at mga sundalo ng Air Force. Inilarawan niya ang mga biktima bilang mga dakilang Amerikano na nag-alay ng buhay para sa modernisasyon ng militar ng bansa. Ipinakita sa mga kuha ng aerial footage ang matinding lawak ng pinsala sa pinangyarihan ng sakuna sa disyerto. Halos walang natira sa istruktura ng dambuhalang B-52 bomber kundi mga abo at nangingitim na lupa. Makapal at maitim na usok ang pumailan lang sa himpapawid habang mabilis na rumesponde ang mga bumbero upang apulahin ang naglalakihang apoy na dulot ng sumabog na gasolina ng eroplano. Bago ang naganap na trahedya, ang B-52 Stratofortress ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang routine test mission na may kinalaman sa radar modernization program ng militar. Ang programang ito ay naglalayong i-upgrade ang lumang sistema ng nabigasyon at pagdetect upang mapanatili ang pagiging epektibo nito sa makabagong panahon ng pakikidigma. Ngunit ang pagsubok na ito ay nauwi sa isang malubhang sakuna. Sinabi ni Colonel Hayes na maaring tumagal ng hanggang 6 na buwan bago ganap na matapos ang masusing investigasyon sa sanhi ng pagbagsak. Napakakomplikado ng mga sistema ng isang B-52 bomber, kaya't kailangang suriin ng mga eksperto ang bawat piraso ng labi, ang flight data recorder at ang huling komunikasyon. Tiniyak ng militar na gagawin nila ang lahat upang malaman ang katotohanan. Dahil sa tindi ng pagsabog, agad na isinara ang buong airfield ng Edwards Air Force Base sa loob ng halos buong araw ng Lunes. Lahat ng mga papasok na eroplano ay pansamantalang inilihis sa ibang mga base militar sa rehiyon. Bukod dito, sinuspinde rin ang pagpapalabas ng mga non-commercial visitor pass habang ang mga autoridad ay abala sa pagsisiyasat at paglilinis sa pinangyarihan ng trahedya. Nagpahayag naman ng kanyang opinyon ang sikat na aviation safety expert na si Jeff Guzzetti hinggil sa posibleng sanhi ng aksidente. Ayon sa kanya, ang mabilis na pagbagsak ng eroplano pagkatapos nitong lumipad ng hindi man lamang nakakarating sa mataas na altitude ay nagpapahiwatig ng isang seryosong flight control malfunction. Sa kanyang karanasan, ang ganitong uri ng paggalaw ay madalas na may kinalaman sa kontrol. Ipinaliwanag pa ni Guzzetti na maaring nagkaroon ng pagkakamali sa pagsasaayos ng mga kontrol pagkatapos ng maintenance o kaya naman ay isang malubhang problema sa makina ng eroplano. Dahil ang eroplano ay sumasailalim sa mga pagsubok ng bagong kagamitan, hindi rin isinasantabi ang posibilidad na ang mismong bagong aparato na sinusubukan ang naging sanhi ng hindi inaasahang pagkabigo ng buong sistema sa paglipad. Binigyang diin ng mga eksperto na ang bawat flight test ay may kaakibat na mas mataas na panganib kumpara sa mga ordinaryong operasyon militar. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mga piling piloto lamang na may espesyal na pagsasanay ang pinapayagang magpalipad sa mga ganitong misyon. Sa kabila ng mahigpit na mga protocol sa kaligtasan, ang pagsubok sa mga bagong teknolohiya ay palaging may dalang hindi tiyak na banta sa buhay. Ang Boeing B-52 Stratofortress ay isang maalamat na long-range bomber na unang pumasok sa serbisyo ng US Air Force noong taong 1955. Idinisenyo ito upang magdala ng parehong conventional at nuclear weapon sa napakahabang distansya nang hindi nangangailangan ng madalas na pag-refuel sa lupa. Sa loob ng 7 dekada, ito ay naging pangunahing simbolo ng lakas panghimpapawid ng bansang Amerika.
Ginamit ang makapangyarihang bomber na ito sa napakaraming labanan sa kasaysayan ng militar ng Amerika mula sa digmaan sa Vietnam hanggang sa mga kamakailang operasyon sa gitnang silangan. Bagamat luma na ang orihinal nitong disenyo, patuloy itong sumasailalim sa mga serye ng modernisasyon upang makasabay sa mga makabagong banta. Ang pagkawala ng isa sa mga bomber na ito ay itinuturing na isang malubhang dagok sa Air Force. Ang partikular na programa na sinusubukan sa misyong ito ay ang pagpapalit ng lumang radar system ng eroplano patungo sa mas makabagong Active Electronically Scanned Array o AESA radar. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas malawak at mas mabilis na kakayahan sa pagtukoy ng mga target sa himpapawid na magpapanatili sa B-52 bilang isang epektibong sandata sa mga susunod pang dekada ng modernong pakikidigma. Noong taong 2025, ipinadala ng Boeing ang isang binagong B-522 sa Edwards Air Force Base upang simulan ang ground at flight tests. Ang plano ng militar ay magsagawa ng malawakang pagsusuri sa buong taon ng 2026 upang makabuo ng desisyon kung ipapatupad ito sa lahat ng B-52. Hindi pa tiyak sa ngayon kung ang bumagsak na eroplano ay ang mismong prototype na sumasailalim sa radar test. Ang Edwards Air Force Base na matatagpuan sa Mojave Desert ay kilala bilang sentro ng pagsubok at pag-unlad ng mga eroplano ng militar ng Estados Unidos. Matatagpuan ito may 100 milya sa hilaga ng lungsod ng Los Angeles. Dito sinusubukan ng mga pinakabagong teknolohiya, armas at software bago ang mga ito opisyal na bilhin at gamitin ng buong puwersa ng militar para sa kanilang mga misyon sa buong mundo. Ang 412 Test Wing ang siya nangangasiwa sa buong operasyon ng base militar na ito. Sila ang responsable sa pagsisiyasat sa kalidad, kaligtasan at pagiging epektibo ng lahat ng sasakyang panghimpapawid ng Air Force. Ang kanilang trabaho ay napakahalaga dahil tinitiyak nila na ang bawat piloto ay may ligtas na kagamitan sa oras ng labanan, kaya naman ang trahedyang ito ay lubhang nakakaapekto sa buong unit militar. Mayaman sa kasaysayan ng Edwards Air Force Base kung saan noong taong 1947 ang sikat na test pilot na si Chuck Yeager ay matagumpay na lumampas sa bilis ng tunog gamit ang kanyang eroplano. Ang base na ito ay naging saksi sa maraming tagumpay sa kasaysayan ng aviation, ngunit ngayon ito naman ay nabalot ng labis na pighati dahil sa isa sa pinakamalubhang aksidente sa nakalipas na mga taon. Matapos ang ilang oras na puspusang pag-apula sa apoy at pagsisiyasat sa pinangyarihan ng aksidente, muling binuksan ang base para sa mga tauhan nito bago matapos ang hapon ng Lunes. Gayunpaman, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng crash site habang patuloy ang pangangalap ng mga ebidensya ng mga investigador. Inaasahang mananatiling limitado ang akses sa naturang lugar sa mga susunod pang linggo. Nagpaabot na ng pakikiramay ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan at militar sa mga pamilya ng 8 biktima na nasawi sa trahedyang ito. Binigyang pugay nila ang dedikasyon at sakripisyo ng mga sundalo at kontraktor na naging bahagi ng mahalagang misyong ito. Ang kanilang pangalan at kontribusyon sa pag-unlad ng depensa ng bansa ay hindi kailanman malilimutan ng buong komunidad ng militar ng Estados Unidos. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatili ang mga malalaking tanong kung paano makakaapekto ang aksidenteng ito sa hinaharap ng B-52 Modernization Program. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Air Force, muling napatunayan na ang pagsubok sa mga makabagong teknolohiya sa himpapawid ay may kasamang malaking panganib at sakripisyo.